Ngayong Saturday nga ay may lakad kami. Maaga nga kami nag-prepare dahil nga may schedule kami ng 10 a.m. Saturday nga ng 6 a.m. nag-out si Daddy C sa kanyang trabaho. Kaya naman wala siyang tulog. Kaya napag-desisyon na namin na si Tito Tunit na lang ang mag-drive para sa amin. Buti na lang walang lakad tong si Tito Tunit kaya naman napag-drive niya kami. At dahil nga malilate na kami sa aming appointment, kaya naman nag-skyway na kami. Sa mga puntong ito nga ay chinecheck ni Daddy C kung dala niya yung mga documents na kailangan namin. Kung itong si Daddy C ay busy-busy, ito naman si Liam ay inip na. Paano ba naman? Gusto na agad kumain? Nag-breakfast naman kami bago umalis, kaya lang si Liam ay food is life talaga. Kaya naman kahit late na kami sa pupuntahan namin ay tumigil pa rin kami para kumain. Pizza Hut nga lang yung nadaanan namin, kaya naman hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Umorder na nga agad ako. Mga na-order ako, ang sabi ko nga kay kuya ay bilisan niya. Sigurado ako na habang nag-aantay kami, may sisigaw na naman na bata dito na sasabihin na, "Ang tagal po!" O diba, ang sabi ko naman sa inyo, mainipin talaga tong si Liam pagdating sa pagkain. Buti na nga lang nakinig sa kanya si kuya at miya-miya nga lang ay dumating na ang mga order namin. At itong mga nakikita nyo sa mesa nga namin, si Liam lahat ang umorder niyan. Pizza, chicken at carbonara nga ang request nitong anak ko. Kaya naman hindi na nga ako nagdalawang isip pa na orderin kung ano yung gusto ni Liam. Pagkatapos nga namin ay pina-take out na nga lang namin yung mga tira namin at umalis na nga rin kami agad. Malapit na nga lang sa kinainan namin yung pupuntahan namin, kaya naman ilang minuto lang ay nandito na nga rin kami agad. Pagdating nga namin dito ay nagpa-assist na nga agad si Daddy C. Dito nga pala kami pumunta sa Quezon City. Andito nga kami kung saan binili namin si Tommy. Para sa hindi nga po nakakaalam, ito nga po si Tommy ay ang aming sasakyan. At dahil nga late kaming dumating dito, inabutan nga kami ng break time. Kaya naman pinag-antay muna kami dito sa waiting area. Hilig nga si Liam sa sasakyan, kaya naman nung nakita niya maraming sasakyan, tuwang-tuwa nga itong anak ko. Kaya naman kampanting-kampante ako at sure na sure ako na hindi maiinip dito ang anak ko. Nakita niya nga itong mga nakadisplay na sasakyan, ay nako, wala nang ginawa si Liam kundi magpaikot-ikot at tignan itong magagandang sasakyan na nakadisplay. Ang sabi nga, bumili nga daw kami ulit ng bagong sasakyan. Aba, Diyos ko, ang kala ata nito ni Liam, bariyahan lang ang bilihan dito ng sasakyan. Sa sobrang tuwa nga ni Liam, parang gusto niyang sakyan lahat itong sasakyan. Noong araw nga na ito ay nasaktuhan na may event pala dito. Kaya naman meron silang pa-balloons. O di ano pa, tuwang-tuwa na naman itong anak ko at nakakuha na naman ng panibagong paglilibangan. Lumabas nga muna kami sandali para magtanaw-tanaw dito ng mga sasakyan. Kaya lang, etong si Dia may hook na hook talaga sa mga nakadisplay na sasakyan dito. Kaya naman pumasok na din kami agad sa kalikutan at paikot-ikot nga nito ni Liam. Abay, pinagpawisan nga ito. Buti na lang, lagi ako may baon na damit na pamalit dito ni Liam. At syempre, kung lagi ako may baon na pamalit na damit ni Liam, meron din naman akong baon lagi ng mga pagkain nito ni Liam. At syempre, hindi lang kay Liam, pati na rin kay Daddy C. Mga puntong ito nga ay tapos nang kumain si Daddy C at antok na antok siya dahil nga wala siyang tulog. Pero ito talagang si Liam ay kinukulit pa si Daddy C at ginigising ng ginigising. Kaya nga para nandito kami dahil first change oil ni Tommy. At the same time, kukuhanin din namin ang rain visor ni Tommy at pinakabit na rin namin. Dahil nga hindi makatulog itong si Daddy C dahil kinukulit ni Liam, tinimpla ko nga si Daddy C ng coffee. Dito nga sa service center ay may libreng coffee, water, candies, at saka may mga biscuits din. Meron naman kaming baon ng mga pagkain, kaya lang itong si Liam kapag ka nakakakita ng pagkain para siyang nahihila. Tuwang-tuwa nga siya dito sa water dispenser, kaya naman pumupunta siya mag-isa para kumuha ng water. Meron naman talaga kaming baon ng water nito ni Liam, kaya lang etong si Liam hindi mapakali dito sa water dispenser. Aba, nagpabalik-balik ba naman para kumuha ng kanyang water? Ang mga puntong ito nga ay mag-aalas 5 na ng hapon pero nandito pa rin kami. Kung mapapansin nyo ay kami na lang ang natira dahil nga late kaming dumating. Makalipas nga ng siyam-siyam ay dumating na nga rin si Tommy. At pagkatapos ay nagbayad na nga si Daddy C at umuwi na nga rin kami. So ayun lang, ingat kayo palagi. Bye-bye!